Narito na ang susunod na abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Masiglang sumugod si Punggay sa loob ng bahay, halos hindi makahinga sa tuwa. Dimple, may lead na tayo, sigaw niya, nangangintab ang mga mata sa saya. Nagulat si Dimples, agad siyang napatingin. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Punggay, hawak ang cellphone na parang ebidensyang matagal nang hinihintay. Alam ko na kung sino ang nanggulong sayo. Pero sa halip na gamaan ang loob ni Dimples, tila mas lalo itong kinabahan. Nanlaki ang mata, halatang may tinatago. Punggay, sigurado ka ba? Tumakbo si Punggay, puno ng tapang at determinasyon. Oo, oras na para makuha mo ang hustisya. Samantala, sa bahay nila Erica, nag-iisa siyang kumakain sa tahimik na hapag. Walang ingay, hanggang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rocky Boy, mabigat ang presensya. Mag-isa ka, baka gusto mo ng kasama, aniya habang umuupo sa tabi at hawak ang braso ni Erica. Mabilis na umatras si Erica, agad na binunot ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Mas lalo pang lumapit si Rocky Boy, may baluktot ng ngiti. Napalakas ang sigaw ni Erica. Tulong. Sa isang kisap mata, sumulpat si Santino, galit na galit. Bitawan mo siya. Lumaban si Rocky Boy, ngunit mabilis siyang sinalubong ng matitinding suntok. Sunod-sunod, hanggang tuluyang bumagsak. Nanigas ang paligid sa halo ng takot at galit. Sa kabilang banda, kinausap ni Ramon si Tanggol. Mahinahon ngunit mariin ang boses niya. Kung may ginagawang masama si Rigor, ako mismo ang paparusang sa kanya. Nanatiling tahimik si Tanggol, ramdam ang bigat ng mga pinagdadaanan. Kasabay nito, hinarap naman ni Rigor si Marites. Nakangisi siyang nagsalita. Wala ka nang babalikan kay Ramon. Wala na silang pera, wala na silang yaman. Sumagot si Marites ng buong tapang. Rigor, hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Biglang dumilim ang tingin ni Rigor. Wag mo akong subukan, Marites. Sa presinto, abala ang mga pulis sa paghahanda sa paglipat kay Don Julio papuntang City Jail. Mabilis ang utos ni Rigor kay Hector. Siguraduhin mong mailipat siya agad, doon wala na siyang magagawa. Tahimik lang si Don Julio sa loob ng sasakyan. Mahinang bulong niya sa sarili. Kung mamamatay man ako, hindi ko mapapatawad ang sarili kung hindi ko naitama ang mga pagkakamali ko. Halatang mabigat ang konsensya sa kanyang mga mata. Habang tinatahak ng convoy ang daan, napansin ni Hector ang truck na hamarang sa gitna. Anong nangyayari? Tanong niya. Sumagot si Enteng, kunwari mekaniko. Sir, natagasan lang po kami. Pero bago pa matapos. Boom! Sumabog ang truck. Mula sa usok at apoy, lumitaw si Tanggol, armado, handang makipaglaban. Lolo, ililigtas kita. Nag-umapaw ang putukan. Isa-isang bumagsak ang mga pulis habang humaharap si Tanggol sa panganib ng walang pag-aalinlangan. Nagninangas ang kanyang mga mata sa tapang. Kasabay nito, mabilis na nilapitan ni Ramon ang van ni Don Julio. Lolo, ako to, sigaw niya habang hinahatak papalabas ang matanda. Habang tumatakas sila, patuloy ang paglusob ni Tanggol, tinatamaan ng bala mula sa iba't ibang direksyon ngunit hindi man lang yumurong. Isa-isa niyang pinapabagsak ang mga kalaban. Sa huli, matagumpay nilang nailigtas si Don Julio. Ngunit lahat ay nakakaalam. Hindi pa tapos ang digmaan. Ano sa tingin ninyo? Ibahagi ang inyong komento at opinyon sa takbo ng kwento. Maraming salamat sa panunood. God bless you. Audio Jungle.